Para naman po magkabuhay ang ating page. Tingnan niyo naman po yung Facebook page natin. May pangalan nga, may bio nga, pero wala namang kabuhay-buhay. Wala namang profile picture, walang cover photo. So sa paggawa niyan ay syempre ito yung fastest way na naisip ko, yung Canva. Dito, pindutin lang po natin ito, create design. I-create po tayo ng logo. Logo ng ating Facebook page. So, ito po nakita nyo dito, ang logo. Pwede din nyo po, pag hindi nakita dyan, wala po dito nakalagay, pwede din nyo pong dito, i-search nyo. So, dito na lang po, logo. Dito, pindutin lang po natin ito, create design. I-create po tayo ng logo. Logo ng ating Facebook page. So, logo, wait lang natin. Naglo-loading pa. Mahinang signal. Maulan kasi dito, tsaka parang may bagyo ata. Hindi ko lang sure. Wait lang natin, guys. Na mag-load siya para makagawa na tayo ng profile logo ng ating Facebook page. Yung naglo-loading. Yan, guys. Dito sa design, pag pinindot yung design, lalabas yung templates. So, dyan sa templates, meron na pong mga free. May free po dyan tayong magagamit na pwede nating i-edit, lagyan ng ibang picture, or ano pa ba. Pwede tayong gumamit dyan. Yan. Piliin lang po natin yung walang ganito. Yung walang lagay na pro. Kasi pag may nakalagay pro, syempre, need po ng bayad yan. Need po yun ng subscription. So, in easy way, dapat piliin natin yung free. Kasi free is good ba yan? Free is good always ba yan? So, pero pwede din po kayo, hindi na lang kayo pumili sa templates. Pwede po kayo na mismo gumawa. Okay. Para maging unique talaga. So, yun ang gagawin ko ngayon is, ako mismo yung gagawa, di ba? Wow, ako ang gagawa. Sige. Okay, mag-search lang tayo dyan sa elements. So, ito makikita natin, nakalagay dyan graphics, photos, frames. So, pipiliin ko graphics kasi nga pambata eh. For kids kasi siya. So, dapat catching sa eyes ng mga bata or ng mga parents kasi mostly mga parents naman kasi talaga ang need ng ganito. Need ng mga learning materials or need ng mga ganitong design for their kids. So, ang gagawin natin, pumili tayo syempre, yung gaya na sinabi ko, yung libre lang po. Yeah, libre. So, guys, pipili tayo ng libre lamang. Syempre, bakit papahirapan natin yung sarili natin kung meron namang libre, diba? Ito, yan. Kayo na bahala guys ha, ito example lang to para magkaroon kayo ng idea talaga. Lalo na yung mga wala pa talaga experience or hindi pa talaga as in zero knowledge about Facebook ads, Facebook page, lahat-lahat. So, sana makatulong to. Yan, kayo na po mag-creative na lang po. Ako hindi naman talaga ako creative pero kailangan po kasi trabaho ko po kasi to tagagawa din po ako ng mga graphic design. Yeah. Mga logo, mga ano pa, I mean profile, mga sa pag-create kasi ng ads guys. Totoo lang, ako lahat gumawa. Ako lahat. Kaya need ko talaga maging creative kahit hindi naman talaga ako creative. So, yan guys, pipili pa tayo ito. So, yun. I-adjust nyo lang. Kayo nang bahala. Be creative na lang talaga. Paulit-ulit kong sinasabi. So, yan guys. Sige, tapusin na natin to. Yan. Ano pa bang pwedeng ilagay? Ito. Okay. Ano ba to? Yan. Okay, yan. Pwede na yan. Para hindi na pinagsipan, pwede na yan. Then text. Then, yon. I-type ko na yung ating Facebook name. Kids helpful companion. Yun guys, malapit na tayo. Yan, kung pwede nyo, kung gusto nyo, ito, pumili na lang kayo ng fonts. Pero guys, sana abangan nyo pa sa next month siguro, meron akong tutorial about sa Canva graphic design. Yan guys, doon ko talaga i-explain sa inyo. I mean, yan, pwede na to. Ayun. Guys, okay na siguro to, no? Ayan. Tuturuan ko talaga kayo kung paano ba gumawa ng ganito. Mga basic lang. Kahit sa basic lang, dyan naman talaga nagsisimula. Wala naman talagang nagiging expert, nagiging master na hindi nagsimula ng basic lang. So, syempre, dyan tayo magsisimula. Ganyan naman talaga. So, guys, malapit na talaga. Yun, ano ba yan? Parang hindi siya, maganda. Yan, ay hindi naman masyado. Ano ba talaga? Yan. Pwede na siguro to, no? Dapat kasi, ayan. Di ba? Colorful. So, share. Pagtapos na natin nagawa, share mo lang. Then, natin yung download. Then, ito, file type. Syempre, PNG ang pipiliin ko. Download. So, antayin lang natin siya guys na ba-download para
ma-upload natin sa Facebook page natin. Okay? Okay, wait lang natin. Yan, na-download na siya. So, punta na tayo sa Facebook page natin. Then dito, pindutin ang add profile. Add profile. Loading. Yan. Ito yung nagawa natin. Na-save kasi siya sa Dropbox. Pwede din natin tingnan sa download. Yan. Ito. Then, open. Yan, nag-upload na siya. O yan. Kung makikita nyo dito sa desktop review, ito na yon. Ito na yung ginawa natin. Sa ilang minuto lang, nakagawa agad tayo ng logo na hindi pinag-iisipan. Pero pag mga expert guys about Canva, talagang, ewan ko na lang, it takes hours talaga paggawa ng ganito. Pero tayo, example lang kasi, kaya okay lang. Okay lang na minamadali kasi example lang naman. Pero kayo guys dapat gandahan nyo, be creative. Kasi yan pang catchy eyes na yan. Hindi pa talaga pala tayo nakagawa ng cover photo. So tapos na tayo sa logo. At gawa tayo ulit ng cover photo. Same pa rin guys. Canva pa rin ang gagamitin natin. So pindutin natin ito, open menu, create a design. Then search natin. Cover photo. Cover photo. Yan, lalabas. Ito yung pipiliin natin guys, Facebook cover photo. Piliin lang natin yan. Then, wait lang natin matapos mag-load. Wait lang natin. Okay, napakahina ng signal. And by the way guys, take note na ang Canva ay dapat may internet connection kayo para makagamit kayo ng Canva. Hindi po siya offline, kundi online po siya. Sa mobile phone po, pwede kayong mag-download or mag-install ng Canva. If you are using a mobile phone, pag laptop naman, pwede ding mag-install ng app, pwede ding sa website na lang. Sa Google Chrome nyo na lang, search nyo canva.com, pwede nyo pindutin at punta na kayo doon. So, let's go. Nandito na. Meron pa rin free templates. So, para mas mapadali natin, pipili na lang tayo ng free templates. Templates dito. Pipili tayo guys. Para mas mapadali. Ito. Pwede natin piliin to. Tapos, yan, hindi naman po porque pinili natin yan is yan na lang talaga. Siyempre, i-edit po natin. So, una natin i-edit is yung mga picture na ito. So, before that, punta tayo sa elements. Then, mag-search tayo dyan. So, siyempre rin, children learning. Kasi it's all about child naman, it's all about kids. Kaya hindi tayo lalayo. Dyan. So, let's go. Yan. Pero hindi na, sa ngayon guys, hindi kagaya ng profile, I mean ng logo na ginawa natin is graphics ang ginamit natin. Ngayon is photos ang gagamitin natin. Kasi hindi siya malalagay dito sa frame na yan kung hindi photos ang gagamitin. Okay? Pero guys, you can create your own design. Pwede kang hindi pumili sa templates. Kayo mismo ang gumawa. Ngayon, ay nag-use na ako ng templates para mas mapadali pa ang ginagawa ko para mas maintindihan nyo. Kasi ang pinaka-main point naman talaga dito guys is matuto kayo kung paano. May matutunan kayo kung paano. Yun naman talaga yung importante. Balikan natin. Yung pinaka-importante na tinatalakay natin ngayon is how to create a Facebook ads naman talaga. Yun naman talaga yun. I mean, no pala. How to create a Facebook page. Sorry. Yung Facebook ads, syempre hindi naman pwede tayong pumunta na lang doon na hindi nyo alam or hindi nyo naiintindihan ang Facebook page or hindi natin ginamit yung 4 easy steps na ito. Diba? Dapat magsimula talaga tayo sa pinaka-una. Huwag tayong diretso na diretso para hindi tayo ito pwede natin. Hindi tayo manibago. So yun guys, ito naman, papalitan ko to ng pangalan. Syempre, pangalan ng Facebook page natin. Kids Helpful Companion. Yun. Dito naman is yung ano natin, 'di ba? Yung bio, pwede natin ilagay diyan. Pwede natin ilagay dito ang bio natin. Yung learning by doing in digital world. Oh, 'di ba? Then adjust ang natin guys. Adjust. As in guys, yung Canva hindi siya gamitin. Hindi siya complicated gamitin kasi napaka basic lang talaga siya. Pero nasa inyo na yan kung gusto niyo talaga matuto. So guys, palitan nyo natin yung shop now. Pwede natin yan lagyan ng follow now, di ba? Para mag-follow sila sa Facebook page natin. Oh, then adjust. Adjust natin to. Oh, di ba? Dito guys, lagyan nyo ng number nyo. Kung gusto nyo lang. Pero kung hindi, pwede nyo naman yung i-erase. Kunwari ito yun. O yan, number. Dito, pwede yung ng website nyo. Yung address ng website nyo.
Yung address ng website yung pwedeng lagay dyan kung meron. Ito, yung location, pero wala akong ilalagay dyan kasi wala naman akong website about sa health dito. About nito, Kids Helpful Companion. Ito, pwede natin tanggalin. Yan, pwedeng hindi natanggalin yung iba na yan. Then, pwede natin palitan ng color para maging pang kids talaga. Yan, pwede din yan. Pwede din to. Pero yan, dito na lang. Ito mas madali. Yan. Tapos guys, di ba, ilang minuto lang nagagawa tayo ng Facebook page cover. So, share. Then, download. Yan, download PNG. Okay na yan. Wait lang natin. Yan, download. Pagkatapos ma-download is atin ang i-add sa cover photo. So, yes. Diba guys? Madali lang. Okay, let's go. Tayo muna natin. Ano lumabas dito? Antayin na lang natin lumabas sa download. Okay, ito na. Ito na siya. So, balik tayo sa Facebook. Add cover photo. Yan. Pinutin natin yan. Wait lang, nag-load lang siya. Yan. Ito yun, diba? Yan. Tayo natin ma-upload. Makikita yan dito. O yan, guys. Ito na yung sinasabi ko. Ito na, guys. Meron na tayo, di ba? Biglang nagkakulay, biglang nabuhay ang ating Facebook page kasi nga, meron na siyang graphic design, meron na siyang logo and cover photo. And pagkatapos niyan is, ito naman po. Add action button. Explain ko po ito saglit. Sa add action button po is may mga choices or option po kayo dyan. May mga option po kayo dyan kung ano yung gagamitin nyo. For example is makikita sa top of your page. Ito po, book now, sign up, start order. So, syempre, dapat connected sa ating Facebook name or Facebook page or ating business. So, send message na lang. Kasi guys, we need to we need to build a relationship with our customers. So, in order to build a relationship with our customers, so we need a communication. So, mas pipiliin ko po itong send message. Kayo na pong bahala. Depende po sa inyo. Pag yung business niyo is booking or travel, book now. Pwedeng yan. Book up magbubook kayo ng appointment, ganyan, mag-schedule kayo, ganyan, sign up, kung gusto nyo, yung page nyo is about webinar, about free course, or about online class ba yan, online class ba yan, or a restaurant, food restaurant, start order, view shop if you have like Lazada or Shopee account or anything, or mga product, hindi, basta yun po. Then get ticket if yung nagbibenta ka, ata ka ng ticket, or I don't know kung ano ba yan. Send message kung you need to communicate. Kung magtatanong sila, mag-i-inquire sila, ano ba yung binibenta mo, gano'n. Ito, lahat-lahat po yan. Pero pinili ko po ito, send message. So, okay na po yan. Yeah, okay na po. So, next na tayo. What's up? Ito guys, ito na. Dito na yung sinasabi ko. Syempre, bago pa yung Facebook page natin, syempre, wala pang nagpa-follow. So, pag gusto nyo mag-build ng audience, pag gusto nyo may mag-follow sa inyo, pwede kayong mag-invite ng friends nyo sa FB account nyo, pwede nyo mag-invite. Pero guys, don't expect na sila ay mag-a-accept ng yung invites. Yes guys, hindi po lahat mag-a-accept ng invites. Okay? Pero hindi po ako mag-invites ngayon kasi example lang po kasi yung ginawa ko. So, next na po tayo. Ito, page notification broken. Okay. Yan lang po yung i-on. Then, wait lang po natin. At yun, tapos na. Yes, ito na po yung nagawa nating Facebook page. Yan po. Yan. O, diba? Nagkabuhay. Kahit wala pong followers. So, yan guys. Dito yung sinasabi kong professional dashboard, Insight Ad Center, create ads, boost Instagram post settings, at yung Meta Business Suite na sinasabi ko. Sa next video ay papakita ko na po sa inyo. Pupunta na pa tayo dito. Explain ko po kung anong meron dyan. At syempre, papunta na tayo sa paggawa ng ads. So, sana guys, kumapit kayo hanggang dulo. Yes guys.